Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay ating ikatlong linggong talakayan para sa asignaturang Pilipino sa Piling Larang, ika-12 baitang. Bago natin tatalakayin ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. So, unang layunin na tutukoy ang paraan o proseso sa pagsulat, pagbuo ng isang abstract at synthesis. Ikalawa na pagbibigyang halaga ang mga paraan o proseso ng pagsulat, pagbuo ng isang abstract at synthesis. At ang huli, nakabubuo, nakasusulat ng sariling abstract at synthesis. So, ang ating paksa ay tungkol sa pagsulat ng abstract at synthesis. Ang abstract ay mula sa salitang Latin na abstractos na nangangahulugang drawn away o extract from ayon kay Harper taong 2016. Sa modernong panahon at pag-aaral, ginagamit ang abstract bilang buod ng mga akademikong sulatin na kadalasang makikita sa panimula o introduksyon ng pag-aaral. Ito ay naglalaman ng kaligiran ng pag-aaral, saklaw, pamamaraang ginamit, resulta at konklusyon ayon kay Kaufman. Mahalagang tandaan na sa pamamagitan ng abstract, malalaman na ng mambabasa ang kabuuang nilalaman ng teksto. Kinakailangan lamang ang maingat na pag-extract o pagkuha ng mahalagang impormasyon sa teksto upang makabuo ng buod na siyang magiging abstract. Narito ang mga ilang hakbang na dapat sundin sa pagsulat ng abstract. Magtungo sa silid-aklatang panggraduado o dili kaya'y manaliksik sa internet ng mga papel pananaliksik ayon sa kawiwilihan ng mga mambabasa o kawiwilihan mong paksa. Ikalawa, basahin ng may lubos na pag-unawa ang buong papel. Bigyang tuon ang mahalagang sinabi ng layunin, sakop at delimitasyon ng pag-aaral, pamamaraan, resulta, konklusyon at rekomendasyon at iba pang mga bahagi. Ikatlo, siyasatin ko ang lahat ng mga bahaging binanggit ay nakaugnay sa tema ng paksa o pamagat ng pag-aaral. Kung magkakaisa ang ayos ng mga pahayag at ideya nito, ibig sabihin mahusay na naisulat ang pag-aaral. Ikaapat, siyasatin din kung ang mga nakalagay na pangalan sa bibliografiya ay nagamit sa pagpapatibay ng mga pahayag. Panglima, sa pagsulat ng abstract ng papel, pananaliksik, mahalagang lagumin lamang ang pinakapaksa nito mula sa naging kahalagahan at naging implikasyon ng pag-aaral. Ika-6, kailangan na ang abstract na isusulat ay binubuo lamang ng 200 hanggang 500 salita. Ito, isunod sa proseso ng pagsulat ang paggawa ng abstract upang mapadali ang gawain. Bahagi ng abstract. Una, kaligiran at suliranin. Tinatalakay kung kailan, paano at saan nagmula ang suliranin. Ikalawa, layunin, rason ng pagsasagawa ng pag-aaral at kung paano makakatulong ang pag-aaral sa paglutas ng suliranin. Ikatlo, focus, paksang binibigyang diin o emphasis sa pananaliksik. Kaapat ay metodolohiya, maikling paliwanag ukol sa paraan o estratehiyang ginagamit sa pagsulat ng pananaliksik. Ikalima ay konklusyon, tiyak na datos na nakuha sa pananaliksik. Halimbawa ng abstract, ang wika ng Silag Festival bilang daluyan ng kultura at identidad ng mga Ilocano. Isang makapangyarihang puwersa ng sining, wika at kultura ang festival na kinasasangkutan ng nagkakaisang lipunan upang ipakilala ang kanilang identidad sa mga paniniwala, gawi at pagpapahalaga.
Siniyasat sa papel na ito ang pagwiwika ng Silag Festival bilang daluyan ng kultura at identidad ng mga Ilocano. Mula sa mga dokumentaryong video at larawan, pakikinayam sa mga tagapamahala, mga kalahok at mga manonood ng festival at aktwal na panonood ng mga mananaliksik, sinusuri sa pamamagitan ng transkripsyon at coding ang mga pahayag at larawang nagpapahiwatig ng kultura at identidad ng mga Ilocano. Lumalabas sa resulta ng tatlong temang nagpapahiwatig ng kultura at identidad ng mga Ilocano, ang wika ng produkto, wika ng kasuotan o kagamitan, at wika ng sayaw na umaayon sa malinaw na sinag ng buwan. Nagsisilbing lundayan ng pagkakakilanlan ng isang Ilocano na maaaring ipagmalaki sa buong mundo ang pagiging mapagtangi, malikhain at mapagpasalamat na siyang pinakakahulugan ng mga temang lumalabas sa pagpapakahulugan ng mahalagang impormasyon bilang daluyan ng kultura at identidad ng anumang wika, lahi at kultura. Ang synthesis naman ng ating tatalakayin. So, ang synthesis ay nagmula sa salitang Griego na synthetinai, na ang ibig sabihin sa English ay put together o combine. Ayon naman kay Harper, makikita ang prosesong ito sa mga pagkakataong halimbawa, pag-uusap tungkol sa nabasang libro, kung kailan hindi posible ang pagbanggit sa bawat kabanata at nilalaman ng mga ito upang makuha lamang ang kahulugan, layunin at konklusyon ng libro. Madalas na nalilimitahan ang oras ng pagbabahagi ng kaalaman sa iba't ibang dahilan. Maaaring oras na klase, oras ng kwentuhan o sukat ng panahon para sa pagsulat at pagbasa ng artikulo kung nasaan niyong babasahin ang pagbibigay ng kaalaman. Sa ganitong kalagayan, makikita ang kahalagahan ng natutuhan ang paraan ng paglalagom o pagbubuod na tinatawag na pagbibigay ng synthesis. Sa madaling pagpapaliwanag, ang synthesis ay ang pagsama-sama ng mga impormasyon, mahalagang punto at ideya upang mabuod ang napakahabang libro. Mabuo ang isang bagong kaalaman at maipasa ang kaalamang ito sa sandaling panahon lamang. Mga hakbang sa pagsulat ng synthesis. Una, basahin mabuti ang kabuuang anyo at nilalaman ng teksto. Kung hindi pa lubos na naunawaan ay ulit-ulitin itong basahin. Mapapadali ang pag-unawa sa teksto kung isasangkot ang lahat ng pandama dahil naisa sa puso at nailalagay ng wasto sa isipan ang mahalagang diwa ng teksto. At ikatlo, isalang-alang ang tatlong uri ng pagsusunod-sunod ng mga detalye. Una ay sequential, pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang salaysay na ginagamitan ng mga panandang naghuhudyat ng pagkakasunod-sunod ng tulad ng una, pangalawa, pangatlo, susunod at iba pa. Chronological, pagsusunod-sunod ng mga impormasyon at mahalagang detalye ayon sa pangyayari. At ang huli ay procedural, pagsusunod-sunod ng mga hakbang o proseso ng pagsasagawa. Halimbawa ng synthesis, ang epekto ng maagang pagbubuntis sa kabataan ay talaga namang nakakasama sapagkat nakakaapekto ito sa pisikal, emosyonal at mentalidad ng menor de edad. Ayon sa National Health and Demographic Survey noong taong 2013 at Young Adult Fertility and Sexuality o YAPS study, isa sa 10 babaeng may edad 15 hanggang 19 sa ating bayan ay ina o buntis na. Mga 14% ng mga Pilipinang babae may edad 15 hanggang 19 ay buntis o di kaya mga ina na rin. Ayon kay Lazar,
Ang maagang pagbubuntis ay ang pagdadalang taon ng isang babae kung saan ay wala pa siya sa hustong gulang ng pagbubuntis. Ang iba sa kanila ay biktima lamang ng panggagahasa ng walang awang mga tao. Sa makatuwid, wala silang balak na magkaroon ng anak sa murang edad pa lamang. Ang magandang maidudulot ng maagang pagbubuntis ay masusubaybayan mo ang paglaki ng bata hanggang siya ay magpakasal na. At bukod pa dito, dahil sa bata pa ay maaaring magkaroon ng malaking tsansa na mapagtapos sa pag-aaral sapagkat may kakayahan pang makapagtrabaho di tulad ng mga may edad na nang mabiyayaan ng anak. Ngunit ang lahat ng ito ay sinalungatan ng website na Teenage Pregnancy. Ayon dito, ang mga batang magulang o maagang nabubuntis ay hindi pa lubos ang kaalaman at hindi pa lubos na handa sa mga responsibilidad na haharapin nila. At ayon pa dito, madaming mga kabataang mahirap na may anak dahil hindi sila nakapag-aral, hindi sila nakapagtrabaho dahil hindi wasto ang kanilang pinag-aralan. So, ang binasa ko sa inyo ay isang halimbawa ng synthesis. At dito nagtatapos ang ating paksa tungkol sa pagsulat ng abstract at synthesis. So, naway marami kayong natutunan kung paano magsulat o bumuo ng isang synthesis at abstract. Maraming salamat sa pakikinig at magandang umaga ulit.